Ilang pagbabago sa mga patakaran ng immigration sa Canada ang maasahan ngayong taon. Ang mga mahalagang alamin ng mga aplikante sa report ni Kisha Balatbat. Nabawasan ng 100,000 ang bilang ng permanent residents na tatanggapin ng Canada ngayong taon kumpara sa naunang bilang na inaasahan dahil sa mga pagbabago sa patakarang inilabas ng federal government kung saan layon nilang pabagalin ang paglobo ng populasyon ng bansa. Ang Ottawa inaasahan daw na magreresulta ang mga pagbabago, pagbaba ng bilang ng mga non-permanent resident sa 5% ng populasyon. Bagay na ginagawa raw sa pamamagitan ng paghigpit sa mga pangangailangan sa post-graduation work permits at work visas para sa mga asawa ng international students at foreign workers. Maaasahan din ang mga pagbabago sa mga nasa low-wage stream ng Temporary Foreign Workers Program. Employers can now only employ like 10% of their workforce, those who are using the Temporary Foreign Worker Program or yung mag-a-apply ng LMIA. Number 2, new low-wage temporary foreign worker applications can only be accepted in regions, or they call it census metropolitan areas, where there is less than 6%. So kung ang employer mo is located in an area, in a region na yung unemployment rate is 6% and above, they cannot apply, or there's a refusal to process with those type of LMIA application. Simula din ngayong 2025, hindi na magbibigay ang federal government ng 10-year multiple entry visas sa mga bibiyahe papuntang Canada mula sa ilang bansa, kabilang ang Pilipinas. In the past, you can apply for the TRV. It depends on the passport expiry. So if your passport has a duration of 10 years, automatic bibigyan ka. Now, no. Ano na siya, case-to-case basis, depende na sa purpose of your visit, purpose of funds, how you going to address yung ties to the home country, ties to Canada, and so on and so forth. Halos 1 taon na rin ang nakalipas nang limitahan ng gobyerno ang bilang ng mga study permit na magreresulta sa mahigit 305,000 bagong international students lamang na makakapasok sa Canada sa 2025. Kamakailan din nang ipinahinto ng Ottawa ang flag polling na paraan para mas mabilis makakuha ng work o study permits pagpasok sa Canada mula sa United States. Binago ito bilang bahagi ng border plan na ipinatutupad ng gobyerno tugon sa banta ng mas mataas na taripa mula kay US President-elect Donald Trump. Pinahinto rin ng Ottawa ang mga refugee sponsorship applications mula sa mga private groups at community organizations para malimitahan naman ang mga asylum seekers sa bansa. Payo ni Newman, So number 1 is understand the various immigration pathways of Canada. Number 2 is prepare. You thoroughly prepare before, thinking or planning to apply. So basic, very basic, your language proficiency exam. Have you taken your English test? Number 2, ito yung matagal yung processing time. Get your education credentials assessed by a recognized organization. Number 3, financial readiness. Ensure you have the necessary funds. kung nahihirapan sa aplikasyon, maaari raw maghanap ng lisensyadong immigration consultant para makakuha ng tulong. Mahalaga rin daw na magsaliksik para malaman ang mga pinakabagong impormasyon at gumamit lamang ng mga reliable website katulad ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada website ng gobyerno. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.